Kumusta mga brad? Katulad ko siguro napapaisip din kayo, nasaan na nga ba si Honda Bravo? Sa akin nga pong pagkakatanda, si Kanyari High School ako dati noon ako makita ang motor na ito. At nung makita ko nga po ang motor na ito, isa lang talaga ang nasabi ko, wala akong pake. Noong mga panahon kasi na yon, bisikleta pa lang yung mga nakahilingan ko. Yung mga classmate ko kasi dati, halos lahat may bisikleta. Kaya kaming lahat, mahilig kami sa bisikleta. Ay, may isa pa pala kaming hilig. Manood ng Bold. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, isa nga po sa mga nakasabayan dati ni Honda Wave, Honda XRM, Honda Dash, walang iba kundi si Honda Bravo. At kung iniisip nyo tao lang nagkakaroon ng stiff neck, ang motor na ito meron din pong stiff neck. Para po kasi sa mga hindi nakakalam, ang headlight po sa motor na ito ay hindi po sumusunod sa kanyang manibela. May sarili po talaga siyang mundo. Kunyari, pinihit mo sa kanan kaliwa yung manibela, yung headlight niya steady lang talaga. At dahil nga po sa taglay niyang stiff neck, naging unique tuloy siya sa mata ng mga tao. At noong mga panahon nga po na yon, sobrang dami din talaga ng mga tao ang bumili sa motor na ito. Sabi pa nga nila, hindi ka tao pag hindi ka naka Honda Bravo. What? Ay sorry, mali. Yung helmet pala yun. At isa nga po sa pinaka-astig na natuklasan ko sa motor na ito, sapagkat ang Honda Bravo pala ay dito mismo dinisenyo at ginawa sa Pilipinas. Kaya pala nung high school ako, ang dami talagang naka Honda Bravo. Yung tatay ng classmate kong may putok, naka Honda Bravo. Yung kapitbahay namin hindi namimigay ng ulam, naka Honda Bravo. At pati yung anak ng mayor sa lugar namin na babaero, naka Honda Bravo. O diba, isipin mo, nalala ko pa yon. At hindi lang naman yon, napakadami pa. At isa nga din po sa mga natuklasan ko, ang frame pala ng Honda Wave 100 at Honda Bravo ay iisa. Kaya pala yung puwitan ng Honda Bravo at Honda Wave ay parehas. Pero katulad nga po ng sinabi ko dati, sa Honda Wave pa rin ako. Pagkalipas nga po na ilang taon, wala naman ako nabalitaan na nagkaroon ng issue ang Honda Bravo. Syempre yung kapitbahay namin hindi namimigay ng ulam, yun pa rin gamit-gamit niya. At nung tinanong ko nga po siya minsan kung paano niya kinokondisyon yung Honda Bravo niya, ang sagot niya, wala lang, tulog lang. O diba, hindi lang madamot, sira ulo pa. At nung ako nga po ay tapos na sa high school at naging official tambay na, ang Honda Bravo nga po ay bigla na lang nawala. Yes po, sa madaling salita, phase out na siya. At ako nga po ay medyo nagulat. Yun po ay hindi ko sukat akalain. Ganun pa naman yung motor na nagpapataya ng swerte sa lugar namin. O diba, kahit paano nakaka-relate ka na. Sugarol ka eh. At katulad nga po ng sinabi ko kanina, ang frame sa motor na ito ay kaparehas lang din sa Honda Wave 100. Pero hindi lang po basta doon nagtatapos, sapagkat ang makina nga po niya ay kaparehas lang din sa Honda Wave. At ito nga po ay merong 97.1 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, carburetor type, at ito po ay naka air cooled. Ang kanyang operation ratio 9.0:1. Pagdating po sa kanyang power, ito po ay merong 7.3 horsepower at 8,000 RPM, 7.3 Nm of torque at 5,500 RPM. At ayon nga po doon sa aking kapitbahay na hindi namimigay ng ulam, ang motor na ito ay kaya daw pong tumakbo sa bilis ng 100 km/h. O diba? Para sa isang 100cc, napakabilis na po nun. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 3.7 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman daw po ng 50 km/liter. So para nga po sa isang 100cc na naka-carburetor type, napakatipid na po nun. Ang kanyang braking system, drum brake sa harap at drum brake din po sa likuran. Ang kanyang seat height ay mitaas sa 764mm at 127mm naman ang kanyang ground clearance. At mapunta na nga po tayo sa iba pa niyang mga features, kung meron man. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-halogen pa lang yung headlight, bulb type yung taillight, at ganoon din yung mga signal lights. Noong mga panahon kasi na yun, hindi pa naman talaga uso yung mga LED. At yung kanya nga pong manibela, naka-naked. So ganoon lang, wala naman talagang ganong espesyal sa kanya. Sabi nga ng kapitbahay namin na madamot sa ulam, di ba? Wala lang, tulog lang. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng ordinary telescopic. At sa likuran naman ito po ay naka dual shock absorber. Nabase nga po sa aking kapitbahay na hindi namimigay ng ulam, maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung naging present ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. Una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon, at nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganon. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa,
wala din po siyang sabitan ng undox. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay hindi naman pala recommended. Kaya pala siya na phase out, yun pala yun. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kang sabihin or gustong idagdag dun sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. At syempre katulad ng dati, hindi magtatapos ang video na ito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari ng shoutout. At alam nyo na kung sino yun. So shout nga pala kay Vion Ashley Aklan. Shoutout kay Michael Cabras. Shoutout kay Raul Uple. Shoutout kay Rogie Gonzalez. Shoutout kay Romelito Lanoza. Shoutout kay Alexander De Venecia. Shoutout kay Vicente Labay. Shoutout kay Sky Princess Armbrock at Yatski. Shoutout kay Jeffrey Saliri. Shoutout kay Paul Austin. Shoutout kay Alexander Cabanes. Shoutout kay Winjay. Shoutout kay John Marsacan. Shoutout kay Aldrin Gilaran. Shoutout kay Chano Albino. Shoutout kay Butchok. Shoutout kay Richard Urbiso at pati na rin sa mga taga-Pasig. Shoutout kay Maria Cristina Alvarez. Shoutout kay Melanie Albaracin. Shoutout kay Mang Max Vlog. Shoutout kay Kamoto Vlog at pati na rin sa kanyang asawa na si Malu. At sa kanilang mga anak na sina Dustin, Charles at Dave. So hanggang dito na lang muna mga brad at muli ride safe, stay at home at stay safe at syempre, stay alive, okay bye.